Man, it's great. You know, the fans came out and showed great support for the game. Very happy for that, and just proud to represent the Philippines. And you know, luckily we came and got away with a win today versus Bahrain. They're a tough team, and we're just looking to improve and get better and keep winning games. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Magandang balita. Sa pinakita ng Gilas versus Bahrain, ay marami ang nakakapansin sa kaibahan ng Gilas na naglaro sa FIBA World Cup at sa present Gilas team na nakipagbakbakan sa China Asian Games. Mas maganda ang ikot ng bola, mas maraming nakakascore, mas malalim ang bench dahil ginagamit ng husto at higit sa lahat, walang isolation plays. At dahil dito, ay marami na ngayon ang naniniwalang pwedeng makuha ng Gilas ang gold medal sa Asian Games. Si Justin Brownlee pa rin ang sasandalan ng Gilas, pero in this game ay napakaraming umiscore sa Gilas. Justin Brownlee led the Gilas attack with 20 points, Ange Kwame with 15 points, pati si Sergio Perez ay nakakuha rin ng 15 points, at si Calvin Oftana ay merong 10 points. Very evident ang system ni Coach Tim Cone na triangle offense, and they put premium on passing and looking for an open teammates. And the result was great. Ito ang klaseng system na kailangan ni Kai Sotto upang magagamit ang kanyang napakataas na skill level. And in the event na masungkit ng Gilas ang gold medal sa Asian Games, ang the best thing to do is to make this team intact at sila rin ang palalaruin sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Bilang gantimpala at papalitan lang si Ange Kwame kay Kai Sotto dahil hindi pwede ang dalawang naturalized players sa FIBA Sanctioned Tournament. Sa tingin ko, fit na fit si Kai Sotto sa system ni Coach Tim Cone dahil magaling na passer si Kai Sotto. He can be the anchor of the triangle offense, kapareho ng ginawa noon ni Luke Longley ng Chicago Bulls, Pau Gasol ng LA Lakers, at dito sa PBA, si Poch Wenyo. Ito ang pinakasayang na pagkakataon ni Kai Sotto na mapasama sa magandang sistema ni Coach Tim Cone. Well, for sure, naglalaway si Coach Tim Cone sa skill set ni Kai Sotto dahil yan ang fit sa triangle offense. Napakalaki kasi ng role ng big man sa triangle. Usually, sa high post pinapasahan ang big man sa elbow ng keyhole at siya na ang bahala kung sino ang kanyang papasahan dahil ang daming options sa triangle offense. Kaya kung si Coach Tim Cone pa rin ang magko-coach hanggang FIBA Olympic Qualifying Tournament, ay tiyak isa si Kai Sotto sa kanyang kukunin. You know, we just need to be a little bit more together, and I think that's in front of us. I think we can be that way, but we're not that way yet. Samantala, hindi gaanong nawala ang bilis ni Carlo Paalam kahit na may nadagdag siyang timbang at nakuha niyang magwagi laban kay Muhammad Jaji Abo ng Jordan sa 19th Asian Games nitong Martes sa Hangzhou Gymnasium. Ang Tokyo Olympics silver medalist ay hindi natakot sa mas matangkad niyang kalaban at nakuha niya ang 5-0 win sa men's 57 kg class. Sobrang tangkad niya sa akin, kaya nag-stick lang ako sa game plan namin ng mga coaches ko. Yan ang sabi ni Carlo Paalam. Tumaas ang timbang ni Paalam pagkatapos ng kanyang tagumpay sa 54 kg nung nagwagi siya ng ginto sa Asian Games bukod pa sa silver medal na nakuha niya sa Tokyo. At matapos ang kanyang tagumpay sa 54 kg kung saan nagwagi siya ng ginto sa Asia bukod sa silver medal na nakuha niya sa Tokyo,
nagdesisyon si Carlo Paalam na lumipat ng timbang patungo sa 57 kg division. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng kanyang timbang, tila wala namang problema si Paalam at nagpatuloy sa kanyang tagumpay sa boxing. Ipinakita niya na hindi lang siya magaling sa kanyang dating timbang, kundi maaari rin siyang manalo sa bagong kategory. Ang kanyang matagumpay na laban kontra kay Abo ng Jordan sa 19th Asian Game ay nagpapatunay sa kanyang galing at kakayahan kahit anong timbang ang kanyang paglalaruan. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang taas ng kanyang kalaban, wala siyang kinatatakutan at nagwagi siya sa laban sa pamamagitan ng unanimous decision mula sa mga judges. Gayunpaman, hindi ito ang tanging ambisyon ni Paalam. Bilang isa sa mga magagaling na boksingero ng bansa, layunin niyang makabalik sa Olympics. At ang Asian Games ay isa sa qualifying event para sa Paris Olympics sa susunod na taon. Ang kanyang pagtungo sa 57 kg division ay isang hakbang patungo sa pag-abot ng kanyang pangarap na muling makapaglaro sa pinakamalaking paligsahan sa buong mundo. At sa kanyang tagumpay, nagdala si Paalam ng karangalan hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong bansa. Kasama niyang umusad sa susunod na round ng competitions sina Emer Marshall at Mark Ashley Fajardo. At nagbibigay daan sa Pilipinas na magpatuloy na magpakitang gilas sa larangan ng boxing sa 19th Asian Games. Sama-sama silang naghahangad ng mga medals na magdadala ng karangalan at papuri ng ating bayan. Pagsikapan ko talaga na makapunta sa Paris. Gawin ang best every laban, baguhan ako sa timbang na to, sumabigat at malakas ang galaw ko dito. Dagdag na pahayag ni Carlo Paalam. At ang tagumpay ni Paalam ay nagdala ng 3 miyembro ng men's team patungo sa susunod na round. Kasama ang kasamahan niyang Olympian na si Emer Marshall at ang bago sa Asiad na si Mark Ashley Fajardo. At si Alex Ayala ay nagtala ng magkasunod na tagumpay sa Asian Games sa Hangzhou Olympic Sports Tennis Center sa China nitong Martes na nanalo sa kanyang mga laban sa singles at mixed doubles. Sa kanyang unang laro, tinalo ng 18 years old na si Ayala si Rutuha Sampatrao Bosali upang makapasok sa quarterfinals ng women's singles tournament. Sinindan ito ni Ayala ng isang dominanteng panalo sa mixed doubles kasama si Lino Alcantara laban sa Nepali pair na sina Sunira Thapa at Pranav Kanal para sa huling tagumpay sa araw na yon. Sa kanyang singles match, kailangang magbanat ng boto si Ayala sa unang set na tumagal ng 1 hour and 20 minutes. Pinilit ni Bosali ang Rafa Nadal Academy Scholar na lumusong sa malalim na tubig at magkaroon sila ng tiebreak upang magdesisyon sa unang set. Pero nakabawi si Ayala mula sa mahigpit na panalo sa nakaraang set at nagpakitang gilas sa pangalawang set. At makakaharap ngayon ng Pinay player ang Japanese na si Kyoka Okamura para sa pwesto sa semifinals. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.